Magandang araw sa inyo mga kababayan. Kamusta po kayo? Alam nyo ba na malapit nang magbago ang buhay ng bawat senior citizen sa ating bansa? Tama po ang inyong narinig. May bagong universal pension system na ipapatupad simula 2 at 25 at ito'y magbibigay ng mahalagang pondo para sa inyong retirement. Sa video na ito, ibubunyag ko ang lahat ng detalye tungkol sa bagong pension system na ito. Bilang isang senior citizen, kailangan niyong malaman kung paano ito gagana. Magkano ang matatanggap nyo bawat buwan at kung paano kayo makakapag-apply para dito. Hindi na kayo kailangang mag-alala tungkol sa inyong pinansyal na kinabukasan. Alam ko po na marami sa inyo ang nag-aalala kung saan kukunin ang pera pang araw-araw lalo na sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang pensyon na ito ay magiging susi para sa mas komportableng pamumuhay. Mainam din itong balita para sa mga malapit ng mag-retire dahil makakapagplano na kayo ng maayos. Bukod sa bagong pension system, ibabahagi ko rin ang mga eksperto tips kung paano mapapalakas ang inyong retirement fund. May mga paraan para madagdagan ang inyong benepisyo at mapataas ang halaga na matatanggap ninyo bawat buwan. Pag-usapan din natin ang mga tax benefits at iba pang programang pampinansyal na maaari ninyong pagsamantalahan. Nagawa ko ng pag-aralan ang sistemang ito ng mabuti at nakapagtanong na rin sa mga eksperto para masigurong tama at kumpleto ang impormasyong ibibahagi ko sa inyo ngayon. Kaya relax lang po kayo at makinig ng mabuti dahil ang kaalamang ito ay magbabago ng inyong buhay. Bago tayo magpatuloy, kung gusto ninyong laging updated sa mga ganitong importanteng balita, ay click na ang subscribe button sa ibaba at pindutin ang bell notification para laging may abiso kayo sa mga bagong video. At kung may kakilala kayong senior citizens na dapat malaman ang tungkol dito, ay share ninyo ang video na ito sa kanila. Tandaan, ang kaalamang pinansyal ay kapangyarihang makakatulong sa ating lahat. Ngayon, simulan na natin at pag-usapan ang detalye ng bagong universal pension system na ito. Maraming salamat sa pag-ukol ng inyong panahon para sa napakahalagang paksang ito. Bilang isang senior citizen o maging kung kayo ay may magulang o kamag-anak na senior citizen, alam ninyo kung gaano kahirap ang pamumuhay kapag wala ng regular na kita. Kaya naman napaka-importante na maintindihan natin ng lubusan ang bagong universal pension system na ito. Noong nakaraang taon, nagkaroon ng malaking pagbabago sa ating batas pampinansyal. Ang ating mga mambabatas kasama ang Department of Social Welfare and Development at ang Social Security System ay nagkaisa para magkaroon ng komprehensibong pension system na magbibigay ng financial security sa mga senior citizens. Ito ay isang hakbang tungo sa mas magandang kinabukasan para sa ating mga nakatatanda. Alam natin na ang kasalukuyang senior citizen pension ay hindi sapat para sa pangaraw-araw na pangangailangan. Marami sa ating mga lolo at lola ay umaasa sa tulong ng kanilang mga anak o kamag-anak. Ngunit sa bagong sistema, lahat ng senior citizens na may edad 60 pataas ay makakatanggap ng buwan ng pensyon na sapat na para sa kanilang pangunahing pangangailangan. Hindi na kailangang mamroblema kung saan kukuha ng panggasto sa gamot, pagkain, at iba pangailangan. Ngunit syempre may mga kondisyon din ito. Unang-una, kailangan ay Filipino citizen kayo at permanent resident ng Pilipinas. Pangalawa, kailangan makompleto ninyo ang application process na ipapatupad ng YVI at LARIA. Hindi ito mahirap gawin dahil gagawin nilang accessible ang proseso kahit na sa mga lugar na malayo sa syudad. Malamang nagtatanong kayo kung magkano ba talaga ang matatanggap nyo mula sa bagong pension system na ito. Ayon sa aking napag-alaman, ang minimum na halaga ay magsisimula sa kada buwan. Nakadepende rin ito sa ilang factors gaya ng kung gaano katagal kayo nagbayad ng NEA UGAS contributions at kung may iba pa kayong sources of income. Halimbawa, kung kayo ay nakapagbayad ng kontribusyon sa loob ng 20 taon o higit pa, maaari kayong makakuha ng hanggang 8,000 kada buwan. Malaking tulong na ito, lalo na sa mga lugar na mataas ang cost of living. Sa Metro Manila, alam natin na mas mataas ang gastusin kumpara sa probinsya. Kaya naman mahalaga itong financial caution. Pero hindi lang yan ang magandang balita. May mga additional benefits pa nakasama sa bagong pension system. Kasama rito ang health insurance coverage na magbabayad ng hanggang 80% ng inyong medical expenses. Isipin nyo na lang kung gaano kalaking tayi ang suporta para sa mga senior citizens. Ngayon, siguro nagtataka kayo kung paano ninyo maa-access ang pension na ito. Simple lang ang proseso. Una, kailangan niyong pumunta sa pinakamalapit na Yari office o R branch. Magdala kayo ng valid birth certificate at proof of residence. Kung wala kayong birth certificate, pwede ring gamitin ang baptismal certificate o anumang government-issued na may birthday.
Kukumpletuhin ninyo ang application form at isusubmit ang mga kinakailangang dokumento. Pagkatapos nito, maghihintay lang kayo ng confirmation. Karaniwang tumatagal ito ng 2 bawas 4 na linggo. Kapag na-approve na ang inyong application, makakatanggap kayo ng notification at isang pension card. Gamit ang card na ito, maaari ninyong i-withdraw ang inyong buwanang pension sa anumang accredited bank o remittance center. Pero ano naman ang mga dapat ninyong gawin habang hinihintay ang implementasyon ng bagong pension system na ito? Una, siguraduhing updated ang inyong senior citizen at iba pang mga dokumento. Pangalawa, mag-ipon pa rin ng emergency fund kung kaya. Pangatlo, makinig sa mga opisyal na announcement mula sa gobyerno tungkol sa application process. Isa pang mahalagang bagay na kailangan niyong malaman ay ang tungkol sa tax benefits para sa mga senior citizens. Alam ba niyo na ang pension ninyo ay tax-exempt? Hindi na kailangang magbayad ng income tax para sa inyong pension. Bukod pa rito, may 20% discount at exemption kayo sa maraming produkto at serbisyo gaya ng gamot, pagkain sa mga restaurant at pamasahe sa public transportation. Mayroon ding mga programa ang gobyerno na tumutulong sa mga senior citizens na gustong magkaroon ng additional income. Halimbawa, ang DL ay may programa para sa senior citizens na gustong magtrabaho part-time. May mga livelihood programs din ang ESV na nagbibigay ng training at seed capital para sa mga gustong magsimula ng maliit na negosyo. Ngunit higit pa sa mga benepisyong pinansyal, may mga social programs din na inaalok para sa mga senior citizens. May mga community centers kung saan maaari kayong makisalamuha sa kapwa senior citizens, makilahok sa mga recreational activities, at makakuha ng libreng health check-ups. May mga support groups din para sa mga senior citizens na nakakaranas ng loneliness o depression. Napaka-importante ng social connection lalo na sa pagtanda. Kaya magandang balita na binibigyan ito ng pansin ng gobyerno. Maaaring nag-aalala kayo tungkol sa sustainability ng bagong pension system na ito. Maaaring iniisip nyo kung hanggang kailan ito magpapatuloy at kung may sapat bang pondo ang gobyerno para panatilihin ito. Ayon sa mga eksperto, ang sistema ay dinisenyo para maging sustainable sa loob ng maraming taon. May dedicated funding source ito mula sa national budget at may mga safeguards para masigurong hindi ito mabibigla ng fiscal challenges. Gayunpaman, mahalagang maintindihan na ang pension system na ito ay hindi solusyon sa lahat ng financial challenges sa pagtanda. Mahalagang meron pa ring personal savings at investments. Kung meron kayong kakayahang mag-ipon o mag-invest, patuloy na gawin ito. Ang pension ay safety net, pero hindi ito dapat ang tanging source ng income ninyo kung kaya naman. May mga payo ako para sa inyo kung paano mapapalakas ang inyong retirement fund. Una, kung may trabaho pa kayo, patuloy na magbayad ng SIS contributions. Pangalawa, magtabi ng pera sa bangko o cooperative. Pangatlo, kung may kakayahan, mag-invest sa low-risk investment vehicles gaya ng government bonds or time deposits. Pang-apat, iwasan ang mga scams na nangangako ng mabilis na pagdami ng pera. Maraming scammers ang nagtatarget sa mga senior citizens, kaya maging mapanuri. May ilang senior citizens din nagtatanong kung paano kung sila ay may anak o kamag-anak sa ibang bansa na nagpapadala ng pera. Mabuting balita. Hindi makakaapekto sa inyong eligibility para sa universal pension ang remittances na ito. Kinikilala ng gobyerno na ang mga remittances ay kadalasang ginagamit para sa mga specific expenses at hindi garantisadong magiging regular. Isa pang madalas na tanong ay kung paano kung may sariling negosyo ang isang senior citizen. Sa ganitong kaso, depende sa laki ng kita ng negosyo. Kung maliit lamang ang kita, maaari pa ring maging eligible para sa full pension amount. Kung medyo malaki naman, maaaring may reduction sa pension amount. Pero kahit papaano may matatanggap pa rin na pension. Nagtataka rin ang iba kung paano kung sila ay may disability o may chronic illness. Sa ganitong kaso, maaaring ma-qualify sila para sa additional benefits bukod sa regular pension. May mga special provisions para sa mga senior citizens na may special needs o medical conditions na nangangailangan ng regular na gamutan. Marami ring nagtatanong kung ano ang mangyayari sa kanilang GES or adult pension kung mayroon na silang ganito. Hindi po kayo dapat mag-alala dahil ang bagong universal pension ay idadagdag sa anumang pension na natatanggap.